Senator Francis Escudero si PNP Vice Presidential Bet Jejo Marbinay sa pamamagitan ng isang TV advertisement. Pero tinangka umanong harangin ng isang taga-Liberal Party ang pagpapalabas nito. Agad naman itong itinanggi ng LP. Exclusive nagpapatrol Maricar Bautista. Nakakuha ng kopya ang ABS-CBN ng political ad ni Senador Francis Escudero kung saan ine-endorso niya si puwersa ng masang Pilipino Vice Presidential Bet Jejo Marbinay. Nakatardang umere ang ad sa Huwebes. Pero ayon sa source mula sa kampo ni Binay, isang taga-Liberal Party ang nagpahatid ng mensahe sa kampo ni Binay para wag ipalabas ang ad. Ayon sa tagapagsalita ni Binay, I wouldn't be surprised that LP people will try and stop the ad from coming out. Certainly, this endorsement coming from Senator Escudero would be a big boost to the candidacy of Vice Presidential Jojo Binay. Itinanggi naman ng LP ang paratang. Even Senator Aquino, who has so much respect for Jojo Binay, will not do that or will even allow that to happen. I think Mar has already established himself as a leading vice presidential candidate. 2 linggo pa lang ang lumilipas nang sumiklab ang gulo sa kampo ni Rojas at Escudero na tumutulong sa kampanya ng Liberal Party. Tinangkang alisin ng kampo ni Rojas ang mga tao ni Escudero dahil sa mga hindi pagkakasundo sa kampanya at dahil na rin sa lantarang pagsuporta ni Escudero kay Binay. Pero naayos din ito agad. Paliwanag ni Beth Orteza na siyang nag-conceptualize ng ad kasama si Escudero, hindi layunin ng political ad na siraan si Rojas. Yung mga iba kasi ng tao nagsasabi na she's daw is pushing Mayor B because he doesn't want to have to deal with Mar in 2016. Ano, walang-wala naman yun sa isip niya, hindi namin napag-uusapan. Dagdag pa ni Orteza, matagal na ang pinagsamahan ni na Escudero at Binay mula pa noong 2004 nang tumakbong Pangulo si FPJ. Tapos na rin ang ginawang political ad ni Senador Francis Escudero para sa kanyang kaibigang si LP Standard Bearer Senador Noynoy Aquino. Pero di pa alam kung kailan ito maipalalabas. Maricar Bautista, Patrol ng Pilipino. Binatikos ng 4 na kandidato sa pagkapangulo ang mga katunggali nilang absent sa forum ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Binungkahi naman ni Nicanor Perlas na pansamantalang ipagpaliban muna ang halalan para mas mapaghandaan. Nagpapatrol Atom Araulio. Sektor ng agrikultura ang naging focus ng CBCP Presidential Forum sa Intramuros, Maynila kaninang umaga. Kabilang sa mga dumalo sina JC De Los Reyes, Senator Richard Gordon, Brother Eddie Villanueva at Nicanor Perlas. Panauhin ang ilang grupo ng mga magsasaka, mangingisda at mga katutubo. Wala sa pagtitipon ang mga nangungunang presidential candidates sa mga survey. Sila tuloy ang punteriya ng mga banat ng 4 na dumalo. At kung sasabihin ng isang kandidato po, siya ang solusyon sa kahirapan, siya ang magtatapos sa kahirapan o hindi ako magnanakaw. Para pong talagang, paano po yung mga kasama niya? Villar, Aquino are not here, even Gibo. They're afraid. They don't want to tell the people what they're going to do because they're landowners. Paliwanag mo yung C5, Mr. Villar. Paliwanag mo yung land reform, Mr. Noynoy, sa Tarlac. Paliwanag mo yung massacre doon. Nagkakaisa rin sila sa pagsabing hindi dapat maging basihan sa pagboto ang resulta ng mga survey. Vote according to your conscience. Do not be swayed by ratings, surveys, popularity, winnability. Use prayers and discernment. Evaluate and examine the qualifications of the candidates, their character, their track record, their integrity, their competence, their political will to do what is right. Kontrobersyal naman ang panawagan ni Nicanor Perlas na ipospone na hanggang 3 buwan ng halalan para lalong makapaghanda ang COMELEC. Sino ang presidente kung postpone ang election? Si Arroyo pa rin, siyempre. So you are favoring ng pagpapahaba, extension ng termino ni GMA? Hindi ako in favor of GMA, pero I'm also not in favor of massive violence and civil war. Naniniwala naman ng CBCP na taglay ng 4 na kandidatong dumalo sa kanilang forum ang mga katangiang hinahanap nila sa mabuting lider. Atom Araulio, Patrol ng Pilipino. Natupok ang 2 palapag na bahay sa Sampaloc, Maynila kagabi. At sa gitna ng kaguluhan, inireklamo ng isang nasunugan ang pagnanakaw umano ng isang bombero ng Manila Fire Department. Nagpapatrol Pia Gutierrez. Wala nang halos natira sa bahay ng pamilya Bacani sa Sampaloc, Maynila nang tupukin nito ng apoy pasado alas 10 kagabi. Palibasa, marurupok na yung mga kahoy, biglang kumalat na.
Sa bilis ng pagkalat ng apoy, wala nang gaanong naisalba pa ang mga nasunugan. Mabilis naman itong naapula ng mga bumbero. Pero nagulat na lang lahat nang bigla na naman lumaki ang apoy matapos ang ilang minuto. Naubusan daw kasi ng tubig ang mga fire truck kaya hindi pa tuluyang napatay ang mga baga sa kahoy na siyang dahilan ng muling pagsiklab. Hindi naman pinabayaan. Ongoing pa kasi yung overhauling operation natin. Tapos nagkulang sa supply ng tubig. Sa gitna ng kaguluhan, galit na galit naman nagreklamo si Joseph Bacani. Habang nasusunog daw kasi ang kanilang bahay, ninakaw naman ang kanyang wallet na naglalaman ng 5,000 piso. Nasunugan ka na, nanakawang ka pa, di ba? Pero mas ikinagulat ng lahat nang ituro niya ang umunoy sa larin, ang mismo mga rumespondeng bombero. Sir, nakaw po kayo, sir. Tingnan pa kayo sa akin. At ako binubuksan niyo yung bag na to. Nino? At itong bag na to, sir, nakita niyo sa lapag. Ako? Todo tanggi naman ang mga inakusahan, pero handa naman raw ang Manila Fire Department na imbestigahan ang alegasyon. Ano nga, Chairman? Anong gagawin natin? Willing ho kami mapakapkap. Unfair naman siyempre sa part ng mga firefighters natin. Especially sa mga declaration nila na yung mga arson investigators pa natin ang involved. Sa kabila nito, swerte naman at walang nasaktan o namatay sa insidente. Sa ngayon, inaalam pa kung ano ang naging dahilan ng sunog at kung magkano ang halaga ng mga natupo. Pia Gutierrez, Patrol ng Pilipino. Nilamon din ng gahiganting apoy ang buong pamilihang bayan ng Manawag, Pangasinan, alas 3 kaninang madaling araw. Tupok ang palengke at halos wala ng papakilabangan ang mga nasunog na pwesto. Kinakailangan pang gumamit ng mga bolt cutter ang mga bumbero para mapasok ang mga pwesto at maapula ang apoy. Maswerteng nakapagsalban ng mga paninda at kagamitan ang ilang pang mga negosyante. Ayon sa gwardya, nag-umpisa ang sunog sa isang refrigerator na naiwang nakasaksak daw. Sa inisyal na investigasyon, nasa 30 hanggang 40% ng palengke ang nasunog. Nagpahayag ngayon ng matinding pagkabahala ang iba-ibang sektor at mga dating opisyal ng gobyerno sa posibilidad na madaya ang resulta ng May 10 elections. Nagpahiwatig din si dating Pangulong Ramos na maaring sangkot ang Malacanang sa pagmamanipula ng mga gagamiting makina sa halalan. Nagpapatrol Henry Omaga Diaz. Hindi lamang mga negosyante, dating huwes at ang dating chairman ng COMELEC ang nababahala sa kakulangan ng sapat na safety features ng mga PICOS machines para masigurong hindi matadaya ang resulta ng halalan. Maging si dating Pangulong Fidel Ramos ay kabado din. Ayon kay dating COMELEC Chair Christian Monsod, dapat dagdagan ng COMELEC ang safety features ng mga makina. We know that machines can be manipulated through the software. We know that. That's why we're talking about safeguards. Kahit si dating Supreme Court Chief Justice Artemio Panganiban, kinakabahan din sa mga PICOS machines. There is lack of preparation, lack of time. The machines don't seem to function well. There's no inadequate preparation and many other problems, as has been shown already by the malfunction of the PICOS machines in Hong Kong. Kaya't ang gusto ni NAMFREL Chairman Jose Quisha magkaroon na rin ng mano-manong bilangan ng boto kasabay ng automated counting para masigurong magiging katanggap-tanggap ang resulta ng halalan. The manual count will give us further assurance that the results are credible. That's why it's very important. Ito rin ang posisyon ng Makati Business Club, maging ni dating Ombudsman Simeon Marcelo bilang dagdag na hakbang para masiguro na hindi madadaya ang mga makinang gagamitin sa halalan. Pero bukod sa posibilidad na manipula ang mga makina, nagpahiwatig naman si dating Pangulong Ramos na ang Malacanang ang may kakayahang magmanipula ng resulta. Inihambing pa niya ang automated elections sa kanyang automatic toilet. This is our new toilet in our foundation in Makati. It's fully automated, fully computerized, electronic, high-tech, but it can also be manualized. And here is the command manual panel. Where is this located? I don't know. Giit naman ni COMELEC Chairman Jose Melo, hindi na kailangan ng mano-manong bilangan kasabay ng automated elections. Gayunman, nangako siyang pag-aaralan ng Commission and Bank ang mga panukalang ito. Henry Omaga Diaz, Patrol ng Pilipino. Para naman matiyak na hindi magkakadayaan sa halalan, nilagyan na ng password ang automated canvassing system ng COMELEC.
At oras na makumpleto ang pag-imprenta ng mga balota, sisirain na rin daw ang mga files na ginamit dito para hindi na ulit magamit. Nagpapatrol Ina Reformina.